So mag-aaroon po muna tayo ng series break dahil po meron po tayong pag-uusapan mamaya after po ng ating gathering. Magpapatuloy po, mag-aaroon lang po tayo ng bagong series na pag-aaral. So we will pause for a moment para po dun sa pag-aaral natin sa London Baptist Confession of Faith, and we will just proceed to this new series that we are about to take, which is Entering a Community. Pag-uusapan po muna natin to, and then later, after po ng church natin, I'll explain to you kung bakit po natin ito pag-uusapan. So the topic that I want to share this morning is this. Ito po yung title ng ating topic. The Gospel, the Foundation for Everything. Ito po muna ating pag-uusapan. Yung mabuting balita, which is actually the foundation for everything. Isa po sa mga issue, mga magulang at kapatid, na kinakaharap po na dapat nating harapin bilang mga Kristiyano sa ating panahon ay ang issue patungkol po sa mabuting balita o ang issue patungkol po sa gospel. And this is the thing that we were going to reflect this morning. Pag-uusapan po natin at sasagutin po natin yung tanong na ito. Ang gospel ba ay purely isang mensahe lamang na kailangan madinig ng mga makasalanan upang sila ay maligtas? O ito ba ay higit pa doon? Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang gospel ba para lamang sa makasalanan o higit pa ito sa bagay na yon? Which is actually, mga magulang at kapatid, this is important because there is a misunderstanding concerning the gospel. Well, maybe it is not a misunderstanding to you, but in my context, nung ako ay bago-bago pa lang Kristiyano, I thought that Christianity was like an ABC. Na pagkatapos ka sa A, B ka naman. Pagkatapos ka ng B, C ka naman. And I always thought na yung gospel po ay para lamang po sa mga bago. Para lamang po sa mga hindi paligtas. And that you need to share it to them, and then afterwards, pagkatapos din ng maligtas, they need another set of doctrine that they need to understand. At least that was my understanding from the first, sa umpisa. And that is the thing that we are going to address this morning. Ang gospel ba ay para lamang po sa mga makasalanan na kailangang iligtas o higit pa ito doon sa bagay na yon? And the point of this study that we have this morning is to address this issue. Yun po yung bagay na gusto nating i-address ngayong umaga na to. Para saan ba ang mabuting balita? And as we look into the title na aking binigay, which is The Gospel, the Foundation for Everything, it might give you a hint kung paano ko po sasagutin yung tanong na ito. Kasi ang sabi ko nga, foundation for everything. But before I explore yung sagot ko po na yan, mga magulang at kapatid, na I want to propose this morning, let us first look at the alarming developments that is happening sa ating paligid. I want us to see yung mga alarming developments na nangyayari sa ating kapanahunan. Especially, now, what I'm going to show is the case that is happening in the US. But still, mga magulang at kapatid, this is important because even though it is happening in the US, it speaks a lot. Marami po itong sinasabi sa atin kasi even though we are not like them, we are not living in the US, we are better, at pwede mong sabihin na we are better people than them. What we need to realize is the numbers still speak for itself. Meron pa rin pong ibig sabihin yung numbers na ipapakita ko ngayon. And let me just give this first case. Pansinin niyo po, sa 2025 po, mga magulang at kapatid, meron pong survey na ginawa ang Ligonier Ministries kung saan tinanong nila yung mga evangelicals. When I talk about the evangelicals, ito po yung mga born again. Tinanong nila yung mga born again, people who confess that Jesus is their Lord. Tinanong nila yung mga born again sa US, at tinanong nila, mga magulang at kapatid, kung ano yung mga bagay concerning their belief. Tinanong nila ito na mga bagay concerning the belief, at ito po yung naging resulta. Ibig sabihin, marami pong mga evangelical, marami mga born again ang in-interview at tinanong sila patungkol sa kanilang belief. At
According po sa kanilang survey, 64% to be exact, of the evangelicals believe that everyone is born innocent in the eyes of God. Imagine mga magulang at kapatid, born again Christians to. Hindi ito Catholic, hindi ito Roman Catholic, hindi ito MCGI, hindi ito Iglesia ni Cristo. No, these are all born again Christians. And they were asked, sabi sa kanila, ano yung paniniwala nyo concerning people who are born? Para sa kanila, imagine, kung sa 100 mga magulang at kapatid na tinanong, 64% of those people, sinagot nila na ang mga tao, pagka pinanganak, they are innocent in the eyes of God. Wala silang kasalanan. They are not guilty of anything. Yun yung kanilang paniniwala. And then, 53% naman po sa mga taong ito ang naniniwala na everybody sins, pero maliliit lamang. Pero, halos lahat ng tao ay good by nature. Yan po yung kanilang paniniwala. So, even born-again Christians believe, at least 53% of them sa Amerika, ang naniniwala na lahat naman ng tao, mabuti naman. Nagkakasala nga lang. Hindi nga lang sila perfect. So, ganun po yung kanilang paniniwala. And then, pag tinignan pa po natin yung research na ginawa po ng Lifeway Research, ang sabi po nila, nagkaroon din po sila ng survey, tapos, according to 53% of the evangelicals, si Jesus ay isang mabuting guro lamang. Yan po ay research nila in 2022, pero pagdating ng 2025, 49% na lamang ang naniniwala na si Jesus ay mabuting guro lamang. Imagine, again, these are all born-again Christians, pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. 49%, actually, bumaba pa nga nung 53% noong 2022, 49% na lang noong 2025. Ano po yung pinapakita nito, mga magulang at kapatid? Isa sa pinapakita nito yung katotohanan na marami pong pumapasok sa born-again churches ang hindi talaga nadodoktrinahan ng maayos. They are being accepted in the Church of God, pero hindi maayos po yung kanilang paniniwala. Yun po yung bagay na pinapakita nito. And what is so interesting is this. Sabi po ni Malcolm B. Yarnell sa kanya pong research noong November 3, 2025, sabi niya, evangelicals score high on human behavior. When you consider just those respondents who are evangelicals in belief, you discover we have achieved laudable clarity regarding, for instance, sexual ethics. Ano po yung sinasabi dito ni Malcolm B. Yarnell? Ang sinasabi niya, itong mga tinanong na ito, pag tinanong mo sa doktrina, sablay. Born-again Christians, pag tinanong mo sa doktrina, sablay. Pero pag tinanong mo patungkol sa ethics, pag tinanong mo patungkol sa kung naniniwala ba sila sa abortion, kung against ba sila sa abortion, kung against ba sila sa sex outside marriage, against sila dyan. Ayaw nila ng mga bagay na yan. Yun po yung pinapakita dyan. Sabi po doon, 98% of American evangelicals believe at nag-agree sa statement na God created marriage to be between one man and one woman. So para sa kanila, against sila sa homosexuality. Against sila sa bading, against sila sa pagiging tomboy. Para sa kanila, masama yan. Ano po yung pinapakita? Habang 92% of evangelicals agree, sex outside marriage is a sin. So ano po yung pinapakita nito? Ang point po nito, maraming evangelicals ngayon ang tila mas pamilyar
sa moralidad na itinuturo ng Kristyanismo kaysa sa mga doktrinal na katotohanan na siyang pinagmumulan ng moralidad na kanilang pinanghahawakan. Parang ganito, mga magulang ko't kapatid. Yung mga Kristiyano ngayon, mas maraming alam sa mga bagay na hindi dapat gawin kaysa sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaysa sa katotohanan na pinagmumulan ng mga bagay na yun. Para bang mas marami silang alam kaysa sa produkto, kaysa sa source. Nagigets niyo po yung nangyayari. That is one of the alarming developments that is happening in Christianity. Hindi na nila napapansin yung pundasyon, ang nakikita na lang po nila ay yung bagay na yung bahay na lang, pero hindi nila pinapansin yung pundasyon. That is what is happening. Against sila sa sex outside marriage, against sila sa abortion, against sila sa homosexuality. Pero when we talk about the foundational things, they are not knowledgeable para sa mga bagay na yun. And this is the caution. This is the warning that we need to take heed. Kapag mas binigyan natin ng pag-uphold o halaga ang moralidad na itinuturo ng Kristyanismo, maaaring dumating tayo sa panahon kung saan ito ang magiging assurance ng ating kaligtasan. Alam niyo pong ang problema, pagka ganyan tayo ng ganyan, ito po yung magiging problema. Pag dumating ka sa punto na ikaw ay haharap na sa Diyos at tatanungin sa iyo ng Panginoon, ano yung dahilan bakit kita papasukin sa aking kaharian? Ang sasabihin mo na, kasi against ako sa homosexuality. Kasi against ako sa sex outside marriage. Kasi against ako sa bagay na ito. At hindi mo na sinasabi kung ano yung dapat at pinaka mahalaga. Bakit po? Kasi nga, mas binigyan ng halaga yung produkto kaysa sa pundasyon. And that is one of the alarming developments na nangyayari sa ating paligid. That is one of the things na nangyayari sa ating sitwasyon. According kay Timothy Keller sa kanyang libro na The Center Church, this is one of my favorite books na binabasa ko this past few months. Sobrang bagal ko po magbasa, mga magulang ko. Hanggang ngayon di ko pa rin siya tapos. Pero napakaganda po nito. Sabi po niya ni Timothy Keller, sabi niya, the gospel is not just the ABC, but the A to C of the Christian life. Imagine akala ko po dati ang gospel, siya po yung A. Tapos pagdating mo ng B para lumago ka, iba naman yung kailangan mong aralin. But in Timothy Keller's mind, sabi niya, yung gospel, hindi lang siya yung A. Siya din yung B, siya din yung C, at hanggang siya yung Z of Christian life. It is inaccurate to think the gospel is what saves non-Christian and then Christians mature by trying hard to live according to biblical principle. It is more accurate to say that we are saved by believing the gospel and then we are transformed in every part of our minds, heart, and lives by believing the gospel more and more deeply as life goes on. What is Timothy Keller trying to say? Ang point lang po ni Timothy Keller is this: ang foundation ng lahat sa ating Kristyanismo ay walang iba kundi yung gospel. So kung meron kang dapat na maging expert ka sa Kristyanismo is this: you should be expert on the gospel. Bakit siya mahalaga at kung ano ang mabuting balita. Kasi there are people who are not a part of the born-again movement o born-again religion na naniniwala na homosexuality masama. May mga relihiyon, mga magulang ko't kapatid, and even atheists who believe na abortion is wrong. There are people who believe that sex outside marriage is wrong. People believe that kahit hindi ka pa pumasok sa church. Pero hindi lahat ng tao, ang pundasyon ng kanilang paniniwala at pagiging Kristyanismo ay yung gospel. Maraming tao, ang pundasyon ng kanilang paniniwala ay yung kanilang ginagawa at hindi yung ginawa ng Panginoong Hesus. That is why, isa po sa mga bagay na dapat nating maintindihan is this:
As a born-again church, as a Reformed Baptist, isa po sa mga bagay na dapat maintindihan, the gospel is actually the foundation of everything. That is what we need to realize. According kay Timothy Keller, it is the A to Z of the Christian life. Hindi ka gagraduate sa mabuting balita. Hindi ka gagraduate sa gospel. At ang sabi niya pa, kung ang gospel ang kailangan mo para maligtas, ang gospel pa din ang kailangan mo para mabago. Ibig sabihin, hindi ka nababago by trying hard. Actually, you are being transformed by believing more sa gospel. Kasi sa umpisa, you can actually believe in the gospel pero hindi ka pa sobrang believe, sobrang paniwalang-paniwala. Pero as you believe in it, as you put your faith in it, it is the very thing na gagamitin ng Panginoon to transform you. Kaya ka mababago at mababago. And listen to what Paul said in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sabi po ni Paulo, kaya nga mga kapatid, pansinin niyo po, this particular phrase, kaya nga, sa English po, ang tawag po dyan, pag in English po yung kaya nga, therefore. At if you can remember, nung kayo po ay nag-aaral, especially in the subject of science, o science, ano po ang sabi po? Di ba sa subject of science, sabi po dun, di ba, pag ginamit yung word na therefore, saan mo na nilalagay yun? Sa conclusion. Hindi mo nilalagay yun sa introduction. Hindi nilalagay mo yun sa conclusion. Ibig sabihin, what chapter 12 verses 1 to 2 is actually trying to say is the concluding part ng mensahe ni Pablo sa mga taga-Romans. And what he is doing during this time is he was trying to make a conclusion about everything that he is trying to communicate to the Romans. Kasi from Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11, he was actually explaining to them kung sino sila, kung bakit nila kailangan ng gospel, at kung ano yung gospel. At pagkatapos na i-explain niya lahat ng bagay na yan, he made this concluding statement. Sabi niya, kaya nga, at dahil naniniwala na kayo sa gospel, ano pong sabi ni Pablo? Mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, which is the gospel. Ipinapakiusap ko sa inyo, ialay nyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunan ito. Sa halip, hayaan nyong baguhin kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan nyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano po yung sinasabi dito ni Pablo? Gospel muna bago pagbabago. Hindi nag-aaroon ng pagbabago without the gospel. So, yun po, ano po yung pinapakita? The gospel is actually the foundation of everything. Hindi lamang ng kaligtasan mo, pati ng sanctification mo. Pati ng pagiging banal mo. And listen to what Philippians chapter 1 verse 6 says. Sabi, lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Listen niyo po, ang Diyos ang nag-umpisa, Diyos din ang magtatapos. At paano inumpisa ng Panginoon? Gospel, tatapusin niya rin yan sa magitan ng gospel. Philippians chapter 3 verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko ituturing na iyon ay nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy ako tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala na makalangit, na pagtawag ng Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Again, nabanggit na naman yung pakikipag-isa kay Kristo Jesus, which is actually the fruit of the gospel. My point being is this, mga magulang ko't kapatid, ang assurance ng ating kaligtasan ay matatagpuan sa gospel at hindi sa morality. Kung maliligtas ka man, hindi ito dahil sa iyong ginawa, kundi ito dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So whenever ask you, bakit ako papasukin sa kaharian ng Panginoon? Kaya ako papasukin sa kaharian ng Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. And if you believe that, you are saved
But if you do not believe that, mga magulang ko't kapatid, gagawa ka ng ibang paraan para ikaw ay papasukin sa kaharian ng Panginoon. The problem is this, ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakalapit sa Ama maliban sa akin. The point that He is making is this, yung paraan para ikaw ay maligtas is exclusive. Hindi yan maraming paraan. Isa lang po yung paraan para makarating sa langit at makarating sa kaharian ng Panginoon. At ito ay sa magitan lamang po ng mabuting balita. Sa magitan ng ginawa ng Panginoong Jesus. So ang assurance ng ating kaligtasan ay matatagpuan po sa gospel. At yung assurance ng ating sanctification matatagpuan din po sa gospel. With that being said, the gospel is actually the foundation of everything. I hope I'm making myself very clear this morning. So, kuya, kung ang foundation ng lahat ay gospel, ano naman yung morality? Yung morality o paggawa ng tama, mga magulang ko't kapatid, yan po yung diyan po nakatungtong yan sa gospel. Pundasyon niya po yung gospel. Hindi po pwedeng maging pundasyon ang ginagawa mo tas yung gospel. Hindi mo pwedeng idagdag na lang yung gospel. Hindi. Pag ikaw ay may pundasyon ka ng gospel, ang kasunod na niyan, mabubuting gawa. Yun po yung bagay na dapat nating makita. So, with that being said, let me just give this note. Ito ang dapat na patuloy nating pinaniniwalaan. The problem is, as history pass, nagkakaroon po ng pagbabago. Napansin niyo po ba mga magulang at kapatid? Ang dami na po ngayong versions ng gospel. Dumating na po tayo sa punto kung saan yung gospel is no longer clear o hindi na po siya malinaw. And this is why kahit po magtanong kayo sa mga kilala nyong Kristiyano, the first thing you need to ask to them is this, ano ang gospel? What is the gospel? And you will be surprised kasi hindi nila alam yung sagot sa tanong na yan. Even those close friends that you have, and it might be possible even pastors will have a hard time actually understanding this. At least in my context, ganun po yung aking napansin. I'm not trying to generalize everything. Pero, tingnan nyo po yung bagay na nangyayari nito. Tingnan nyo yung pagbabago nangyari. Una, nagkaroon po ng redefining of the meaning of salvation. Alam niyo po kung bakit po nakorap yung gospel, bakit po hindi na malinaw ngayon yung gospel, mga magulang ko't kapatid? Kasi nagkaroon na po ng pagbabago sa definition ng salvation. Saan ba talaga tayo nililigtas ng Panginoon? Kasi today, mga magulang ko't kapatid, ang kaligtasan ngayon ay dinidefine na in such a way na malayo na sa definition na ibinibigay ng salita ng Diyos. Mga magulang ko't kapatid, when we read the Bible is actually explicit o malinaw niya pong sinasabi kung saan tayo inililigtas ng Diyos. The problem that we have today is maraming pagkakataon hindi na malinaw sa atin kung saan tayo nililigtas ng Diyos. Sabi po ni John MacArthur kung paano tayo nililigtas ng Diyos. Sabi po ni John MacArthur dun sa libro niya The Gospel According to Jesus. If you want to understand the gospel, mga magulang ko, I recommend basahin niyo tong libro na to. Sobrang ganda. Sabi po ni John MacArthur, sabi niya, listen to today's typical gospel presentation. Ito daw po yung gospel presentation ngayon. You will hear sinners entreated with such phrases as, accept Jesus as your personal Savior. Ask Jesus into your heart, invite Christ into your life, or make a decision for Christ. You may be so accustomed to hearing those phrases that it will surprise you to learn that none of them is based on biblical terminology. They are the products of diluted gospel. It is not the gospel according to Jesus. I remember back during the time na ako po ay nasa Dualipa, we have this Bible study in a particular place dito po sa Limay. Tapos one of the attendees who is actually attending yung yung Bible study na yon,
kept on asking me, bakit hindi ako nagpapa-sinner's prayer? Bakit hindi ako nagpapatanggap? And back that time, hindi na ako naniniwala sa sinner's prayer. Even though I haven't read this, hindi na ako naniniwala. Pero ngayon po, mga magulang ko at kapatid, we live in a society and in a generation kung saan ito po yung mga norms na maririnig natin. You will hear people na after kang evangelize, sasabihin sa'yo, ask Jesus into your heart. Invite Christ into your life. Na para bang si Kristo yung kailangan nating imbitahan. The truth is, pag binasa mo yung Biblia, si Kristo yung nag-iimbita sa atin. Hindi si Kristo yung ayaw lumapit sa atin. Tayo yung ayaw lumapit sa Kanya. But the point that they are making is this, na para bang si Kristo yung kailangan pang mag-adjust. Na si Kristo pa yung kailangang lumapit sa atin. Hindi po, mga magulang ko't kapatid, tayo po yung ayaw lumapit sa Kanya. He is actually the one inviting. But here, in the gospel presentation that we hear from a lot of people today is this. Anong ginagawa nila? Invite Jesus into your heart. Na para bang sabi, make a decision for Christ. Ang tawag po dyan, easy believism o decisionism. Na ikaw ang pinagde-decide kung ikaw ay lalapit kay Kristo o hindi. At alam niyo po, bakit ganito yung gospel presentation ngayon? Gaya po ganito ang gospel presentation ngayon is because a lot of evangelicals today, gusto po nilang maging inclusive. Gusto po nilang maging acceptable. Kaya they made this formula of acceptance that produces easier methods of entering Christianity. In their effort na gustuhan nilang tanggapin sila at kunin sila ng matanggap sila ng society, mga magulang ko't kapatid, they made Christianity inclusive imbis na exclusive. At ngayon, ang dali nga po pumapasok ng mga tao sa church, pero the people who are entering the church are not real Christians. That is what is happening. Sabi po ni Pastor Noel sa kanyang lecture noong January 10, 2023, sabi niya, this method has been so identified with evangelism to the point that those who reject the method are charged as not evangelizing. Pansinin niyo po ngayon, dahil po tayo, I don't know kay Bernard, kasi si Bernard, nag-evangelize din dati. Ewan ko po kung pag hindi ka po nagpapaganto ngayon, feeling mo yun, parang kulang yung evangelism mo. Ako, naranasan ko yun na parang bang pag hindi ako nagpapa-sinner's prayer, parang kulang yung pag-evangelize ko. Bakit po? Kasi ganun po yung naging dulot nito. Na pag hindi mo na ginawa ito ngayon, because of the norms, ang nangyayari, you are charged as not evangelizing. But it's not, mga magulang ko't kapatid. Kasi nowhere in the scripture makikita mo yung ganyang method. Wala ka pong makikita sa scripture na sinabi na people should pray this prayer or that people should ask Jesus into their heart. Sabi po ng the point that I'm making is this, ang mga method na ito nagbibigay ng assurance of salvation sa mga nag-undergo nito, ngunit kasabay nito nasasakripisyo ang tunay na likas at gawa ng banal na spirito. So, it can be possible that those who undergo this process, nagkakaroon silang sense of salvation, sense of belonging. Pero at the same time, ang nangyayari po, nasasakripisyo din ito yung tunay na kilos at gawa ng banal na spirito. Bakit po? Kasi ang nakikita na lang ay yung method ng tao. Romans chapter 8 verse 16, sabi po dito, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sino daw po ang magbibigay ng assurance? Walang iba kundi yung banal na Espiritu. Hindi yung kilos natin, kundi yung banal na spirito ang magbibigay ng assurance of salvation. Pangalawang changes pa na nangyari, mga magulang ko't kapatid, combination of evangelical soteriology and Roman Catholic position. Sa panahon po natin ngayon, mga magulang ko't kapatid, simply because, dahil nga po, nagkaroon ng mga method na ganyan, naging inclusive ang mga churches ngayon. Ano pong nangyari? Ngayon po, pumasok yung mga tao sa loob ng church na meron silang pananaw na galing pa sa Catholic na nadala nila sa loob ng
ng mga born-again churches. At ano po nangyari? Nagkaroon po ng combination of evangelical soteriology and Roman Catholic position. What do I mean? Marami at hindi naman lahat sa mga evangelicals today ay may initial na paniniwala na ang kanilang kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, ngunit upang ito'y mapanatili, they need to cooperate with God sa magitan ng kanilang performance o obedience. Isa po yan sa nangyari. They believe, oo, nung nag-sinner's prayer ako, na ginawa ko to, ligtas na ako. Pero at the same time, kailangan ko pa rin mag-cooperate. Kailangan ko pa rin gumawa para mapanatili o para ma-sure yung aking kaligtasan. At kapag ganito po yung pag-iisip, nagiging malapit po ito sa work-based salvation. Hindi mo napapansin, yung kaligtasan ngayon ay nasa magitan na ng gawa. And sa puntong iyon, nagiging kahawig na ito ng pananaw ng mga Roman Catholic na ang biyaya ay kailangan dagdagan o panatilihin na gawa ng tao. Ano po nangyari? Hindi na lang gospel ang kailangan. Kailangan mo pa rin gumawa. So para doon pumapasok yung nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. So ano po yung point? When this happens, our assurance shifts from Christ's work to Christ's grace and works as well. So nangyayari po, ang assurance na lumilipat na mula sa gawa ni Kristo patungo sa gawa ni Kristo at biyaya ni Kristo at ang aking mga gawa. But listen to what Paul says in Galatians chapter 3 verse 3. Sabi po ni Paul, talaga bang nasisiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais niyong magtapos sa sariling pagsisikap. Notice what Paul said sa mga taga-Galatians. Nasisiraan ba kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa biyaya tapos sa tingin niyo magtatapos kayo sa magitan ng inyong mga gawa? That cannot be. That is what Paul is trying to say. Sabi, nagsimula kayo sa mabuting balita, tapos feeling nyo, iniwala kayo ng Diyos, kayo na ang kailangan gumawa. Hindi pwede yun. Another verse is, Acts chapter 4, verse 12. Sabi niya, sa iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa ating makapagliligtas. The point, si Kristo lang ang ating kaligtasan. At wala na pong iba. Hindi na natin kailangan dagdagan. Si Kristo lang, sapat na. Si Kristo lang, at si Kristo lang lagi. At alam niyo po, pag dinagdagan mo pa si Kristo, wala na yung kabuluhan. Pero pag si Kristo lang, lahat ng kabuluhan nandun na. Pero pag dinagdagan mo pa yun, wala na yung kabuluhan. Pangatlong changes na nangyari, displacement of salvation from the centrality of mission objective. Ano po yung ibig sabihin nito? Tingnan niyo po yung current placements ngayon. Saan tayo nililigtas ng Panginoon? Una, maraming tao ngayon, isip nila, nililigtas sila ng Diyos mula sa ano? Alleviation of human miseries. For example, poverty at iba pang mga bagay. Karamihan ngayon, ang tingin na, saan sila nililigtas ng Panginoon? Mula sa kahirapan. Mula sa low self-esteem. Mula sa mga bagay na yan. Mga magulang ko't kapatid, although hindi maayos, hindi po laging mabuti ang kahirapan, hindi po laging mahina ang low self-esteem mo, hindi po laging mabuti ang sakit at karamdaman, the point that I'm making is this, ang priority ng Panginoon is not to save us from all of those things. Remember what Jesus said? Sabi niya, Lord, save them, not from this world. Kasi kung kailangan mo silang iligtas mula sa kaguluhan, kailangan mo silang ialis dito, hindi. Hindi yun yung point ni Jesus Christ. Ang salvation natin ay hindi yung mga bagay na yan, mga magulang ko't kapatid. The problem is, maraming tao ngayon, yan na yung iniisip nila kung saan sila dapat iligtas ng Panginoon. Naglilingkod para hindi maghirap. Naglilingkod hindi para purihin ng Panginoon, kundi para hindi magkasakit. Naglilingkod hindi para parangalan yung Diyos, kundi para gumanda yung tingin nila sa sarili. Diyan na po yung nangyayari. At alam niyo po yung nangyayari, mga magsasabi po ng WCC Uppsala report, sabi niya dito, we have lifted up humanization as the goal of mission because we believe that more than other positions, it communicates in our period of history the meaning of the messianic goal. Today, the fundamental question is much more that of a true man, and the dominant concern of the missionary congregation must therefore be to the point to the humanity in Christ
Christ as the goal of mission. Ano po yung point nito? Point is this, namumuhay tayo sa isang panahon kung saan Jesus as presented as a savior of our current struggle. Particularly na rin, pinaka-special na rin yan, poverty, self-esteem, at iba pang mga bagay. Pangalawa, pinakita rin yung gospel as something that save us from psychological goals. Ito pala yun, self-esteem, self-enhancement, felt needs, therapies, inner healings, and etc. Ginawa natin si Kristo as a psychologist. Sabi po ni Michael Horton sa kanyang libro na Made in America, in this context, God becomes a therapist and the Bible becomes a devotional guide which is designed to help people get in touch with their feelings. Na dumating na po tayo sa point na people actually go to church not to worship the Lord but to feel better about themselves. Ay, nakaka-touch naman yung preaching ni pastor. Ay, narinig mo ba yung kanta niya kanina? After ko talagang umiyak, gumanda talaga yung pakiramdam ko. That is the point. Gayun na lang nangyayari ngayon yung church. Yan na lang yung nangyayari ngayon sa loob ng church. And I'm not saying that is altogether bad. But the point that I'm making is that is not the main priority of the gospel. Kasi dito, Jesus is presented as a person who is a comforter at nag-a-appear ng ating value at importance at wala nang iba. Yun na lang po yung nagiging kalagayan nito. And lastly, mga magulang ko't kapatid, ito pa po yung nangyayari. Yung gospel ngayon, yan po yung pinaniniwalaan nilang magsesave sa atin from politics. People believe ngayon, mga magulang ko't kapatid, evangelicalism today is intoxicated with politics. Ano po ibig sabihin nito? Karamihan po ng mga Kristiyano ngayon naniniwala na para maligtas ang bansa natin, and I do believe, kailangan ng kaligtasan ng bansa natin, especially of the ongoing circumstances that we've seen in the news that is happening in the Senate, mga magulang ko't kapatid, kailangan talaga ng pagbabago. Pero they believe that in order for that to happen, kailangan mangyari mga bayan. Now, what I want us to realize is the thing with rallies is agaran itong nagbibigay na exciting results and sense of power. Napansin niyo po ba ngayon, mga churches ngayon, tara mag-rally tayo laban sa gobyerno. Talagang yung mga Kristiyano naman, this is for the cause of Christ, this is for the Lord. Paniwalang ganun, talagang mag-rally sila para sa Panginoon. Kasi they believe that they are doing it for a good reason. The problem is, they are also doing it during Sunday. Masama ba mag-rally? Hindi naman. Especially if you have a good cause. Pero ang masama, mga magulang, ginagawa pa yan during the Lord's Day. What I want us to realize is this. The problem is, when churches do this, pag ginawa ng mga churches to, mga magulang ko't kapatid, nasa-save nga nila yung bansa, pero napapabayaan nila ang una nilang mandate. At ano po yun? Evangelize. Ang una nating mandate, ang una nating mission, ay ihayag ang mabuting balita. At pag tayo po nagpabaya doon, mga magulang ko't kapatid, hindi yan sasaluhin ng gobyerno. Hindi sasaluhin ng gobyerno yung ating mission. Ang pinagkatiwalaan lang po sa mabuting balita ay yung church. So if we don't do this, wala nang ibang gagawa. Let us be reminded that the point of the gospel is that it announces the truth that God is going to save us not from poverty, low self-esteem, or politics, but from our sins and the penalty that God is about to bestow against it. Mga magulang ko't kapatid, ang mabuting balita po, ang ina-announce niyan o ang dinedeklara niyan, tayo ay makasalanan. At kung hindi natin paniniwalaan si Kristo at ang kanyang ginawa, tayo ay paparusahan ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Tayo ay mapapaimpyerno. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang mabuting balita. So with that being said, let us go back to our original query.
Ang gospel ba ay purely isang mensahe lamang na kailangan madinig ng mga makasalanan upang sila'y maligtas, o ito ay higit pa ba doon? Higit pa ba ang gospel kaysa sa paraan lamang para makapasok sa church? And the answer to this, mga magulang ko't kapatid, is a resounding yes. Ang gospel ay higit pa doon. Kasi listen to this, we cannot be saved without the gospel. Kaya foundation ng lahat ng bagay ang gospel sa Christianity, kasi kung wala ang gospel, hindi tayo maliligtas. Can you be saved without the gospel? No, you cannot. Hindi ka masasave without the gospel. Pangalawa, we need the gospel for us to grow in our Christian life. Hindi rin tayo lalago sa ating buhay Kristiyano kung wala ang gospel. Pangatlo, we need the gospel to be part of the local church. You know, pagpasok mo sa loob ng church, bago ka i-interview, bago ka accept sa loob ng church, the first thing that they will ask you is this. Ang tatanong niya sa'yo, hindi yung tulip. Ang itatanong niya sa'yo, hindi Trinity. Ang itatanong niya sa'yo, hindi yung mga bagay. Ang itatanong niya sa'yo ay tanong that is concerns about the gospel. At pagka malinaw sa'yo ang mabuting balita, ito din yung magiging daan upang ikaw ay makapasok sa loob ng church. Pangapat, hindi ka rin pwedeng bautismuhan na hindi malinaw ang mabuting balita sa iyo. Panglima, we will not be able to partake sa communion nang hindi malinaw sa atin ang mabuting balita. Pang-anim, we won't be able to accomplish our mission. Hindi rin natin magagawa yung evangelism na mission ng Panginoon para sa atin kung hindi rin malinaw sa atin ang gospel. And lastly, wala rin pong revival na magaganap kung walang renewal of the gospel. Pastor, kuya, naniniwala bang ang reform back sa revival? It depends on the revival that you are trying to say. Ano bang ibig sabihin sa iyo ng revival? Ang ibig ba sabihin sa iyo ng revival ay yung nag-iiyakan tapos nagsusukahan ng spaghetti nung huling kinain? Kasi ganun dati yung isip ko ng revival eh. Pag nagre-revival, yung mga kabataan nag-iiyakan tapos nagsusukahan. Pag itim daw yung suka, ibig sabihin daw nun yung mansamang espiritu na isuka mo na. Yun daw yung itsura ng revival. Hindi po. Ang itsura ng revival, mga magulang ko't kapatid, is when a person began to understand what the gospel is. That is a revival. At yung revival, nagkakaroon po ng revival sa isang Kristiyano kapag nagkaroon siya ng renewal of understanding sa gospel. Ako, I believe when I entered Reformed Baptist community, nagkaroon po ng revival sa akin in the sense that I renewed my appreciation about the gospel. Mas na-appreciate ko po yung gospel when I entered Christianity. Especially now that I am leading an outreach. Kasi napansin ko po, mga magulang ko't kapatid, there are people in my life, mga magulang ko't kapatid, na no matter how I try to explain to them what the gospel is, it seems like up until now, hindi pa rin po nila naiintindihan. That actually supports the idea that the Bible is actually saying to us na walang makakalapit sa Jesus unless pahintulutan ng Ama. I was talking to a pastor friend of mine nung nakaraan, tapos sabi niya sa akin, what will you do if someone is applying na nag-a-apply siya maging member ng church? Tapos nagpapakita siya ng meron siyang patience, meron siyang self-control, mabait na tao naman siya, pero hindi niya alam yung gospel. Tatanggapin mo ba? Sabi ko, mga magulang ko, kapag point blank, sabi ko, I will not. Kasi I believe that there are people who are actually honest, who are actually good, kahit hindi Kristiyano. Pero what saves us isn't our goodness. Ang nagsasave sa atin is the gospel. And unless maintindihan mo kung ano yung gospel,
hindi mo mararanasan yung pangako na binigay ng Panginoon sa kanyang salita. That is why the gospel is actually the foundation of everything. And that is why I'm challenging you right now, every one of you who is listening to my voice this morning is this: understand the gospel. Study the gospel. Articulate it as well as, ibig sabihin ng articulate, hanggat maaari, itry nyo na kaya nyong ipaliwanag kung ano yung gospel. Kasi that is the most important thing inside the church and as a Christian, the gospel. So from this, let me just give this practical application. Una, let us appreciate the gospel more. How do you know kung na-appreciate mo yung gospel? Kapag inaaral mo na yan. Kapag araw-araw mo nang naaalala yan. Let us appreciate the gospel more. Pangalawa, let us protect the message and the authenticity of the gospel. Protect po natin. Huwag po nating hayaan na madaya tayo ng ibang katuruan that will actually dilute the gospel. Pangatlo, let us not be ashamed of the gospel. Wag po, Romans chapter 1 verse 16. Let us not be ashamed of the gospel. Pangapat, let us not minimize the power of the gospel. Wag po nating isipin na yung gospel para lang po sa mga unbelievers, para po sa atin yun araw-araw. Alam niyo po, sa loob po ng church, we are not yet a church, pero pag kayo po ay naging parte ng church, you will see the gospel before, makikita mo talaga yung gospel being actually exercised in a weekly basis. Sa magitan po ng communion. And there are times pag meron pong bago, baptism, doon mo po makikita yung katotohanan ng gospel. At pangalim po, let us rely on the gospel all the days of our lives. Ang asahan po natin ay yung gospel. Bakit tayo maliligtas at bakit tayo lalago? Dahil din po sa gospel. So with that, let me just give this conclusion. In a generation kung saan hindi malinaw ang role ng gospel, it is quite important that we consider kung gaano ito kahalaga sa atin. With that, hindi tayo maliligaw at malilito kung ano ba talaga ang assurance ng ating kaligtasan. Ang assurance ng ating kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo at kung ano yung kanyang ginawa. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.